Tuwing malapit ka na magtapos dito sa Santo Tomas, mananatili ka lang sandali sa Kalamba. At pagkatapos ay babalik ka dito sa Maynila para sa biyahe mo. Pupunta ka sa Europa para mag-aral. Kailan ka babalik? Hindi ko pa alam. Pero sinisigurado ko sa'yo na nagkikita pa rin tayo muli. Para kahit matagal tayong hindi magkita, may bahagi ako na kasama mo. Mag-iingat ka sa Maynila. Lagi ka magdadasal. Mahal na mahal ka namin, anak. Huwag ka mag-alala, kuya. Hindi ako nagdadalawang isip. Maaari mo bang maiparating to kay Leonor Rivera? Makakarating ito kay Senyorita Leonor. Habang nasa Europa ka, ituring mo kong iyong mata dito sa Maynila. At sa wakas, dumaong kami sa Marseille ng Pransya. Nagkaroon ako ng mga dayuhang kaibigan sa barko. Sila'y uuwi na sa kanilang bansa. Ako na may magsisimula pa lamang sa pakikipagsapalaran ko sa Europa. Amo! Amihio! Nay, ano pong ginagawa niyo rito? Nakakahiya. Nakakahiya talaga ako. Ano ba sinasabi kong Chole?
Hindi mo ba ibig ang ulam? Nasa mesa ka, ngunit hindi ka kumakain. Sino ba naman ang gaganahan kung hindi kumpletong pamilya sa pag... Nay, sana po lang magdamdam. Wala na rin po tayong gagawa. Hindi. Meron pa kaming magagawa ng ama mo kung nalaman lang sana namin ng mas maaga. Napakasakit para sa aming mga magulang. Paglihimang ka ng sarili mo, mga anak. Na mahal ko. Nakita mo ginawa mo. Tawad po. Nay, pag-usapan na po natin. Bakit namin kailangan gawin ito? At sana po, Nay, sana hindi ito maging dahilan para magwatak-watak po tayo. Pero itong lahat po, itong lahat, ginagawa namin para sa inyo po. Para sa ating lahat. At ang paghihirap ni Pepe sa ibang bansa ay patungo sa pag-unlad ng bansa natin. At sa kalayaan ng bayan natin, nangangahulugan nito na magiging maayos at maunlad ang pamilya natin. Patawarin niyo na po si Pasiano, Inay. Konting pagtitiis lamang ito. Hindi niyo mamamalayan. Nandito muli si Pepe sa ating piling. Tama kayong mga anak. Dapat maging buo tayo sa panahon na to. Kumain muna po kayo, senyorita. Senyorita Leonor, sulat po galing kay Pepe. Aking Taimis, nabalitaan ko ang iyong kalagayan. Na hindi ka na kumakain. Na nawala na ang dati mong sigla. Sasabihin ko sa iyo ang sinabi mo sa akin noon, sa mga hapon sa harap ng Looc ng Maynila. Huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil ang pag-asang makikita tayong muli, ang siyang nagbibigay inspirasyon sa aking magpatuloy sa bansang ito, na malayo sa lahat ng aking minamahal. Mahal kong magulang at mga kapatid, nakakabighani ang antas ng kultura, industriya at ekonomiya ng Europa. Pero higit na nakakamangha ang liberalismo at kalayaan ng mga tao na ipahayag ang kanilang nais. Malayo sa sitwasyon ng ating bansang kulong ng takot sa pamalaang Kastila. Ngunit tuwing makikita ko ang matatayag na usali at magagarang museo dito, kakapit na nito ang alaala ng iyong pagmamahal. Sapagkat ang dahilan ng pagpunta nito ay para sa inyo.
Sana'y madinig din ang tinig ng isang simpleng kalambenyo sa mga pasilyo ng karunungan sa dayuhang bansa. Mahal kong ina, mahirap ang mga leksyon dito kumpara sa universidad sa Pilipinas. Kailangan kong doblehin ang sipag ko sa pag-aaral para maipasa ko ang mga kurso ko sa medisina. Nakakapagod. Tila kulang ang 24 oras sa dami ng kailangan kong matutunan. Ngunit kahit anong hirap ng buhay estudyante dito, di ako maaaring sumuko. Dahil inaasahan ako ng aking bayan. Ang iyong nagmamahal na anak, Pepe. Nag-aagaw ang damdamin ng isang ina kapag nawalay sa kanyang tabi ang kanyang supling. Walang inang makatitiis sa kanyang anak. Ngunit wala ring ina ang magnanais na ipagkait sa anak ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Higit sa kanyang sarili, kundi sa kanyang pamilya at sa bayang tinubuan. Magnanakaw! Malilikot ang kamay! Sinungaling! Kinjo! Tama na po! Nasa ka magnanakaw! Pati ba naman donasyon sa simbahan? Hindi mo tinatawag? Tay, nabalitaan niyo po ba? Kung anong ginawa ng magaling ng Kura Paroko dun sa batang sakristan? Wala talagang puso itong mga prailing ito. Wala silang pruweba. Pero sinaktan nila na walang kalaban-laban. Huwag ka namang himasok sa gulong iyan, Pasiano. Mahirap na. Tay, marami na nga nagkakasakit. Bawal na tayo sa hirap. Pero kung di sa pamahalaan, sa simbahan na pupunta yung pinaghihirapan natin. Nakita niyo ba si Lina? Kanina ko pa siya hinahanap eh. Salamat na. Saan bang lakad ninyo? Sa klinika. Nagkukulang ang kagamitan nila sa dami ng mga pasyente nila. Kumalat na talaga ang kolera. Umabot na dito sa Kalamba. May isa na namang namatay sa kolera. Mahal ko, huwag ka na kayo tumuloy. Delikado na eh. Epidemya na to. Kanina pa mabatin ng kumpana dahil sa dami namatay. Mag-iingat ako, Kikoy. Agad akong babalik. Nawala nga si Pepe. Hindi ko kakayain kung may masamang mangyari pa sa'yo. Nay, ako na lang kaya pumunta doon. Bueno. Hinahanda pa ni Lina ang mga ibang kagamitan. Asan na nga ba si Lina? Lina! 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 Ano nangyayari sa'yo? Lina! 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 Ay, Diyos! Lina! Pasiano! Pasiano, tulungan mo ako, dali! Lina! Ano nangyayari sa'yo? Lina! 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 Ay, Diyos! Lina! Pasiano! Pasiano, tulungan mo ako, dali! Lina, ano nangyayari sa'yo? Diyos ko! Yalina! Yalina! Ano yung gagawin natin, Nay? Yalina! Magmula gabi hanggang umaga, ang mga taong malalakas at walang sakit ay nagiging bangkay.
Kaya't ganoon na lamang ang aming hinagpi sa pasimulang sintomas kay Tia Lina. Hindi na ito naagapan pa na maalaw na siya kinagabihan. Tao po! Padre Amado! Padre! Padre Amado! Tao po! Ano bang kailangan din nyo at gabing-gabi binubulabog din nyo? Pasensya na ho, Padre. Hindi ka namin gagambalain kung hindi importante. Kayo lang ang paring malapit. Kailangan mabindisyonan si Lina para agad namin mailibing. Santissima, inistorbo ninyo ang aking pamamahinga dahil lamang sa isang alipin? Hindi ko magagawa yan. Parang awan nyo na, Padre. Biktima siya ng cholera at mahirap ang panalitihin ng bangkay niya. Magtsuwi na kayo. O kaya, maghanap na lamang kayo ng iba dyan sa kabilang bayan. Padre! Amado! Kahit sa huling sandali niya sa mundong ito, nanaig pa rin ang pagiging makasarili ng butihin nating praile. Tinanggihan siya na magkaroon ng katolikong libing dahil sa antok. Kami na lamang nagbasabas at nagdasal para kay Tia Lina para maihatid ang kanyang kaluluwa sa poong may kapal. Pero huwag kang aalis na hindi ko namamalayan. Pangako yan, Tia Lina. Aga. O, sige. Ay! Ano ba yan? Ang bata ito. Ibibigay ko sana sa'yo ito kanina eh. Kaya lang nakalimutan ko. Gawa mo? Oo. Ang ganda! Ang galing mo gumawa nito. Ayoko! Ayoko talaga! Kailangang isuot mo to, Senyorito Pepe. Bakit ba ayaw mo isuot? Tingnan mo, pagkaganda-ganda ng damit na to. At saka gwapo ka dito. Ang init! Ang sikip! Hindi ako makagalaw. Na, ako nakakita ng ganito pagandang damit. Kung gusto mo, Tia Lina, edi ikaw na lang magsuot. Malaki ka na. Isa ka ng ganap na magaling na lalaki. Pero para sa akin, hindi pa rin mawawala ang Pepeng. Paborito ang mga kwento ng higante, diwata, at mga punong namumunga ng diamante. Mananatili po kayo sa puso ko. Pangako, Tia Lina. Ikinalulungkot kong ibalita ang lahat ng ito sa iyo, Pepe. Ang iyong kapatid, Pasiano.
Halika, Pepe. Pakikilala kita. Mga senyor, nais ko kayong pakilala sa aking kaibigan. Pepe, ito si Felix Resurrection Hidalgo. Si Graciano Lopez Aina. Si Mariana Ponce. Marcelo Del Pilar. At si Antonio Luna. Mga senyor, ito si Pepe. Jose Protasio Rizal. Nag-aaral ng medisina sa Universidad Central. Pero mukhang nahihiya pa ang aking katoto. Ito, serbesa. Pampalakas na loob. Sige, Pepe. Tanggapin mo, isang paon lang. Sige! Diretso! Uno serbesa. Gracias. Sige pa! Ayan. Maaari na tayo magdiskurso sa usapang politika. Pepe! Pepe! Kamusta ka? Amigo. Kailan ka pa nandito sa Madrid? Tignan mo nga naman, oo. Kapag sineswerte ang isang tao, isang taga-Kalamba, nakakarating dito sa Madrid. Ako'y natutuwa na may isang pamilyar na muka na nandito ngayon sa lungsod. Senyor Rizal, maligayang pagdating dito sa Madrid. Salamat. Sigurado ako magkikita pa tayo. Sigurado ako magkakasno tayo. Paano? Tuloy natin ang kasiyahan. Salamat, kaibigan. Sandali lang, Benchito. Bakit ganun na lang pagtrato mo doon kay Pepe? Hindi ba't sabi mo na kaaway mo siya nung nasa binyan pa lang kayo? Ikaw naman, Eduardo. Parang hindi mo ako kilala. Hinuhuli ko lang ang loob niya. Sisiraan ko siya. Ano? Hanggang dito pa naman sa Espanya, magbibida-bidahan siya. Hindi pwede. Pagsisisihan niya kung bakit siya pumunta rito sa Espanya. Hindi ako magpapatalo sa isang Indio. Oh, Pepe. Mahaba ang pila kung ibig mo ligawan si Suelo. Sobresaliente. Maraming salamat, Binibini. Wala na. Nauunahan ka na ni Pepe, Eduardo. Nabasa niya na ba ang nobelang isinulat niya? Conchita, bakit naman ako mag-aksaya ng panahon basahin ang isinulat ng isang hampas lupang Indio? Dahil kayo, Padre, ang pinupuntiran ng paninira niya sa nobelang ito. No limit tangere. Mga letra sa papel na isinulat, aking mga salong pinapinungkuhan, habang lumulusong sa kumunoy at maiahon na